Tuwang-tuwa ang mga magulang natin, kuya, sa regalo mo sa anniversary nila. Aba, bakasyon grande ba naman sa Boracay eh. Sa dami ng pinagdaanan ng pamilya natin, tama lang na makatanggap sila ng ganong regalo. Oo nga no, ang dami ngang pinagdaanan ng pamilya natin. Biruin mo, nasunugan tayo ng bahay. Wala ni isa sa mga kamag-anak natin ang gustong tumulong nun. Dahil wala nga namang mapapala sa atin eh. Nagkasakit pa ang itay. Ay, para tayong pinagsakluban ng langit at lupa. Mabuti na lang, nalampasan na natin ang pinakamahirap na yugto ng buhay natin na yun. Sa kabila ng mga pangit na pangyayari sa buhay natin, marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Tama ka, kuya. Teka, may iba nga pala ako. Wala ka pa bang ipapakilala sa amin na girlfriend mo? Aba, malapit ka nang mawala sa kalendaryo, no? Wala pa sa isip ko ang bagay na yan. Ang gusto kong unahin ngayon ay ang pagpapatayo namin ng talyar ni Itay. Napag-usapan nga namin na sa harap na lang nitong bahay magpatayo para hindi nauupa ng pwesto. Maganda nga ang naisip mo. Sigurado, yung mga dating nagmamaliit sa atin noon, naku, magugulat sa bigla nating pag-angat. Lalo na yung mga kamag-anak natin na walang bilib sa atin. Minsan sumagi din yan sa isip ko. Maganda ring ganti ang makita nila na umaangat na tayo sa buhay. Hindi ko rin makalimutan kung paano nila yurakan ang pagkatao ng mga magulang natin noon. Hindi natin yun dapat kalimutan habang nabubuhay tayo. Dahil sa kanila, nagsumikap tayo. Pero ayoko na puro galit na manahan dyan sa puso mo. Hindi maganda yan sa kalusugan mo ha. At saka ikaw lang naman ang mahihirapan. Wala na namang galit sa puso ko pero sana wag na natin silang makakasama sa okasyon o sa isang lugar. Kung minsan, kung ano yung hinihiling natin na wag sana mangyari, yung pa madalas na nangyayari. Para bang sinusubukan pa tayo. Ibig mong sabihin, kuya, may posibilidad na makasama pa natin ang mga kamag-anak natin noon na nang abis sa atin? Oo naman, pero batiin pa rin natin sila. Huwag tayong maging mapagmataas. Huwag natin silang gayahin. Ang bait mo talaga, kuya. Parang hindi ka yata marunong magalit eh. Nagagalit din naman ako minsan. Tao pa rin naman ako. Nagmana lang siguro ako kay Itay na mahaba ang pasensya. At teka, anong oras nang hapala? 5:00 pa lang. Bakit? May lakad ka ba? Oo, may pupuntahan lang kami ni Billy. Bakit nga pala wala ang boyfriend mo kanina? Ay, sobrang busy sa trabaho niya. Nahihiya nga siya na hindi pumunta kanina. Okay lang ba, kuya, na maiwan ka mag-isa dito? Bukas pa kasi ako babalik eh. Oo naman. Mag-enjoy lang kayo ni Billy sa pupuntahan nyo. Mag-iisip na lang ako ng plano kung paano namin sisimulan ng Itay ang negosyo namin. Para pagbalik nila sa bakasyon, maumpisa na namin. Sige, kuya. Maiwan na muna kita ha. Ihahanda ko lang yung mga dadalhin ko. Nakita ko pa si kuya na lumabas ng bahay at sakay nililibot ang paningin sa paligid. Hindi siguro siya makapaniwalang yun na ang bagong buhay namin. Malayo sa dati na halos wala kaming makain. Pumapasok sa eskwelahan na walang baon na kahit ano. Pinagtatawanan dahil sa luma ang uniforme. Ginagawang alila ang mga magulang ng mga kamag-anak kapalit ng maliit na halaga at pagkain. Pero dahil sa determinasyon at lakas ng loob ni kuya, nagbago ang takbo ng buhay namin. Kumusta po ang bakasyon nyo ni Itay? Nako! Tuwang-tuwa ang ama mo sa dagat. Salamat, Kurt ha. Kung hindi dahil sa iyo hindi namin mararanasan ang ganitong buhay. Hindi rin makakapagtapos ang kapatid mo. Hindi mo rin mabibigyan ng magandang buhay ang kuya at mga ate mo. Hindi niyo po kailangang magpasalamat sa akin. Marami din po kayong isinakripisyo para sa amin. Dapat lang po na ibigay namin ang magandang buhay para sa inyo ng Itay. Siya nga pala anak. Nabanggit ng Itay mo na magtatayo kayo ng talyer. Ibig bang sabihin yan hindi ka na babalik ng ibang bansa para magtrabaho? Ganun na nga po, Nay. May konti naman po akong naipon dito. Gusto ko po kasing isugal ko yon sa pagpapatayo ko ng talyer. Ayoko po ng habang buhay mangangamuhan ako. Tsaka maayos na naman po ang buhay ng mga kapatid ko.
Kinausap ko naman po sila noon na sarili ko naman ang iisipin ko. Suportado naman po nila ang desisyon ko. Sa inyong 6 na magkakapatid ikaw lang ang may ganyang pag-iisip. Hindi na nakakapagtaka na aasenso ka. Kung hindi po ako magtagumpay sa plano ko, pwede pa naman po akong bumalik sa ibang bansa para magtrabaho. Alam kong magtatagumpay ka. Ayaw na rin kasi namin ng itay mo na bumalik ka pa sa ibang bansa Gusto namin magkakasama tayong buong pamilya. Opo, Nay. Kayo ni Tatay at na mga kapatid kong inspirasyon ko para magsumikap at ang mga naranasan nating hirap. Sa tingin mo kaya, kakayanin ng itay mo ang pag-aasikaso sa talyer? Alam mo namang 2 beses na siyang inatake. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Nandito naman po ako. Hindi ko hahayaan na mapagod ang itay. Gusto ko lang po na maramdaman niya na partner kami sa negosyo. Sa bagay nga, makakatulong yun sa itay nyo. Mula kasi nung hindi na siya nakapagtrabaho pakiramdam niya sa sarili wala nang silbi. Kaya nga po gusto ko siyang isali para bumalik ang kumpiyansa niya sa sarili. Lagi siyang masaya at laging tawa ng tawa ngayon. Hindi katulad dati na laging nabubugnot. Napansin ko nga po, Inay. Baka sa mga susunod na buwan 3 na lang tayo dito sa bahay. Dahil po ba mag-aasawa na si Vanji? Noon pa sila nagpaalam ni Billy. Pinayagan na rin namin dahil nasa hustong gulang na rin naman sila. Alam ko po na nalulungkot kayo. Nandito naman po ako Dapat nga ikaw ang nauunang mag-asawa Wala pa po sa isip ko ang bagay na yan. Pareho kayo ni Vanji ng sinabi. Baka naman dahil pa rin kay Grace kaya hindi mo naiisip na humanap ng bagong girlfriend. Hindi naman po siya ang dahilan, Nay. At saka matagal na po yung sa amin. Natanggap ko nang hindi kami para sa isa't isa. Kung ikaw napatawad mo na siya, kami hindi pa. Pagkatapos kasi natin siyang tanggapin sa pamilya natin ipagpapalit ka lang niya sa pinsan mo. Hindi namin makalimutan na iniwan ka niya sa panahon na kailangan mo siya. Ipinasa Diyos ko na lang po ang lahat ng ginawa nila sa akin. Wag na nga po natin silang pag-usapan. Pasensya ka na, iho. Tama ka. Wag na nga lang natin siya pag-usapan para hindi masira ang araw natin. Magkababata si Kuya at si Grace. Nag-aaral sa college nun si Grace habang si Kuya nagtatrabaho sa Maynila. Kasama ang isa pa naming kuya. Nalaman na lang namin na sila na pala. Bagamat tanggap naman namin siya bilang girlfriend ni Kuya, hindi naman tanggap ng pamilya niya ang kapatid namin. Dahil mahirap na nga, high school lang din ang natapos. Hindi naman lingid sa amin na ang gusto nila para kay Grace noon ay ang pinsan namin na isang seaman. At ang pamilya isa sa tinitingala sa lugar namin. Siguro excited ka na sa negosyo niyo ni Itay, kaya hindi ka makatulog. Medyo. At saka naninibago ako na walang ginagawa. Hindi kasi ako sanay na hindi nababatak ang katawan. Bakit hindi ka pa natutulog? Wala naman akong trabaho bukas, kaya ayos lang magpuyat. Wala ba kayong lakad ni Billy bukas? Tanghali pa naman niya ako susunduin bukas Sa bahay ng mga magulang niya kami pupunta. Kapag ba ikinasal kayo ni Billy, doon na kayo titira sa kanila? Naku, hindi no. Ayoko mapalapit sa mga kamag-anak natin doon. Kapag pumupunta nga ako sa kanila ayoko maglalabas Naiintindihan naman ako ng mga magulang ni Billy. Kaya ayos lang sa kanila na umupa muna kami ng bahay malapit sa trabaho ni Billy. Ibig bang sabihin, wala kang balita sa mga kamag-anak nating taga ron? Meron naman, dahil nagkakwento si Billy. Kung ang gusto mong malaman yung tungkol sa ex mong si Grace, hayun, 4 na ang anak at losyang na raw ang itsura sa kakaalaga ng mga anak. Balita din na naghihirap na ang pamilya nila dahil na-scam daw ang mga magulang at lahat ng pera natangay. May pagkatsismoso din pala si Billy Oo naman. Siya nga nagbabalita sa akin ng mga nangyayari sa mga kamag-anak natin dun. Halos lahat pala sila dun mga naghihirap na. Si Kuya Bernie,
Matagal na palang hindi sumasampa ng barko mula nang maaksidente. O saan sila kumukuha ng panggastos nila? May trabaho naman daw, sabi ni Billy. Hindi lang niya nga alam kung anong trabaho. Gusto ko sanang kumustahin ang mga kamag-anak natin doon. Kaso ayaw ni inay. Sila pa rin kasi ang sinisisi niya kung bakit inatake ang Itay noon. Tama naman ang inay. Mabuti na yung malayo na tayo sa kanila. Ayoko rin naman na makipaglapit sa mga yon. Tama nang malapit tayo sa kamag-anak natin sa inay. Baka kapag nalaman pa nila na maayos na ang buhay natin, utangan pa nila tayo. Mabuti na nga rin siguro yon na malayo tayo sa kanila. Mabuti talaga. Mahirap yung may kamag-anak kang mga inggitera, no? Ayaw nalalamangan at hihilain ka pababa. Ganon ang mga kamag-anak ng Itay. Mabuti na lang nakalayo na kami sa lugar na yun. Wala na rin kaming ganong balita pa sa kanila. Hindi naman nila kinukumusta ang Itay namin. Siguro para sa kanila patay na siya. Sa magkakapatid kasi ang ama lang namin ng hikaho sa buhay. Nang mga sumunod na araw abala na kaming lahat. Lalo na sa bagong bukas na talyer ni Kuya. Meron po palang sinabi sa akin si Billy kahapon nung nandun ako sa kanila. Ano naman ang mga sinabi ng nobyo mo? Balita daw po sa lugar nila yung tungkol sa talyer ni Kuya. Kaya nagulat ako nang bigla lang nag-chat sa akin yung anak ni Tito Ray. Nangungumusta at nakalimot na raw tayo sa kanila. Sana sinagot mo na kayo kamo nakalimot. Aba, pagkatapos ng ilang taon bigla na lang silang mangangamusta. Ay, hindi na lang po ako sumagot. Baka humaba lang po yung usapan. Huwag mo na lang banggitin sa Itay at Kuya Kurt mo na pag-usapan natin, ha? Wala po talaga akong balak banggitin pa. Ayoko na rin magkaroon ng connection sa kanila. Maayos na ang buhay natin na wala sila. Kaya wag na silang manggugulo pa sa buhay natin. Hindi na nila tayo magugulo pa. Kung ni isa sa kanila hindi natin hahayaan na makapasok sa buhay natin. Ano ba ang pinag-uusapan nyo at nagbubulungan pa kayo? Ano pa ba? Di yung talyer nyo ng Itay. Hindi ako makapaniwala na ilang linggo pa lang dagsa na ang mga customer mo. Nagbunga na rin lahat ng pagsasamikap mo. Tingin ko nga, kailangan nyo na magdagdag ng tauhan Hindi naman laging maraming tao Pero pinag-iisipan ko na rin ang kumuha ng isang tauhan. Kung kukuha ka ng tauhan kilatisin mo maigi anak. Sa panahon kasi ngayon mahirap na magtiwala. Tama ang inay, kuya. Mahirap nang maloko. Huwag kayong mag-alala. Tatandaan ko mga sinabi nyo. Tsaka sa edad ko ba namang to, maluloko pa ba ako? Paalala lang naman ang sa amin ng kapatid mo. Tsaka baka daanin ka sa paawa Bumigay ka. Ang bait mo pa naman. Hindi naman po ako masyadong mabait. Sige po, kapag dumating yung oras na kailangan ko ng kumuha ng tauhan, hihingi po ako ng opinion nyo. Ayaw lang kasi namin na matulad ka sa ama mo. Sa sobrang tiwala sa ibang tao Sa huli sila pa ang nagpahamak sa kanya at nang iwan. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Hindi po makakatulong yun para umusad tayo kung lagi na lang ninyong inaalala masamang pangyayari sa atin. Pasensya na mga anak ha. Hindi na ako magbabanggit pa ng tungkol doon. Ang mabuti pa, sa labas na lang tayo maghapunan mamaya. Libre ko. Tawagan mo Vanji ang nobyo mo para makasama natin. Sige kuya, tatawagan ko na ngayon. Ay sana wala siyang ginagawa. Pati sina ate at kuya, tawagan mo na rin. Kaya mahal na mahal ka ng mga kapatid mo Dahil sa pagiging galante mo at sobrang bait. Sana lalo kang pagpalain ng Panginoon. Mahal na mahal ka namin, anak. 6 na buwan pa lang ang talyer ni Kuya naging indaman na to sa lugar namin. Nagdagdag na rin siya ng spare parts ng mga sasakyan. Nagsusupply na rin ng kapatid ko ng mga bago at second hand na mga gulong. Kumuha na rin siya ng 2 tauhan para naman sa pag-welding. Masasabi ko na umaasenso na nga ang kapatid ko sa pinili niyang larangan. Pati kami damay sa pag-angat niya. Kasabay nun, hindi talaga mawawala ang mga naiinggit.
Hindi na talaga mapipigilan ang lalong pag-angat ng kuya mo. Kaya nga po, natutuwa ako para kay kuya. Sabi pa nga niya magbibigay siya ng pera sa kasal namin ni Billy Regalo daw niya yun sa amin. May nabanggit na ba sa'yo ang itay mo? Tungkol sa magiging kasal niyo ni Billy. Wala pa pong nababanggit ang itay. Baka po nakalimutan niya. Lagi ba naman siyang busy Gusto kasi ng itay mo imbitahin ng ilang kamag-anak niya. Ho? Naku, hindi po pwede. Kasal ko po yun at kami lang ni Billy ang may karapatan na mag-imbita ng mga gusto namin. Bakit naman kasi naisipan yun ng itay? Paano kasi kinontak na naman siya ng mga kapatid niya? Keso kalimutan na daw ang nakaraan. Matatanda na raw sila pare-pareho at konting oras na lang ang natitira sa mundo. Dapat daw nagkakaayos na sila. Nagpauto na naman ang itay. Ay, gusto lang naman nilang makasagap ng balita tungkol sa naging buhay natin. Yun na nga ang sabi ko sa itay mo. Pero ang tigas ng ulo. Baka daw mga nagbago na. Tsaka ayaw daw niyang mawala nang hindi sila nagkakaayos ng mga magkakapatid. Ang bait din kasi ng itay Sa kanya ata nagmana si Kuya Kurt Ay, basta Nay, kausapin ninyo ang itay na pamilya lang natin ang dadalo sa kasal namin. Ayokong imbitahin niya yung mga kamag-anak niya sa mahalagang araw na yun. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ulit ang itay mo. Ayoko namang masira ang araw na yon. Gusto ko lahat kayong mga anak ko masaya. Salamat po, Nay. Mas masaya sana kung pati si Kuya ikakasal na rin. Wala naman siyang nobya, anong gagawin natin? Sinabihan ko na rin naman ng Kuya Kurt mo Pagkatapos ng kasal, hahanapan ko si Kuya ng pwedeng ireto sa kanya. Aba, hindi pwede na tumandang binata siya, no? Gusto ko rin na merong mag-aalaga sa kanya. Iba pa rin yung may sarili siyang pamilya. Sige nga anak, hanapan mo na ng magiging girlfriend ng kuya mo. Sana lang magustuhan ni Kuya ang irereto ko. Basta mabait at alam mong mapapabuti ang kuya mo sa babaeng yun. Hayan na pala si Kuya Ay nako, muntik ko na makalimutan. Maghahanda pa pala ako ng merienda nila. Diyan ka nga muna, iha. Nung araw ng kasal ko, hindi ako napilit ng itay na imbitahin ng mga kamag-anak niya. Nakarating naman ng mga yun sa kanila. Marami silang sinabi na hindi magaganda sa amin ng mga kapatid ko. Kasama na dun na lumaki na raw ang ulo namin. Darating din daw ang pagbagsak namin. Ay, ang kapal talaga ng mga mukha nila para hilingin na bumagsak tayo. Mabuti na lang talaga hindi ko sila inimbita. Sigurado na parang perya ang kasal ko. Ewan ko ba kasi sa tatay niyo kung bakit kailangan pa niya banggitin ang tungkol sa kasal mo. Hindi naman daw po sinasadya ng itay na banggitin sa kanila. Nadulas lang siya. Kaya wala siyang pagpilian kundi imbitahin. Ang dami nilang post sa Facebook na pagpaparinig sa atin Lahat pinakita ng ate ni Billy. Ano bang pakialam nila kung ako lang ang nakatapos sa aming magkakapatid? Lahat na lang sinisilip nila Hanggang ngayon pala mababa pa rin ang tingin nila sa atin. Kahit ako lang ang nakatapos ng kolehiyo, mas malayo pa rin ang narating ninyo kaysa sa akin. Palibasa nga kasi, yun ang kahinaan natin. Doon nila tayo tinitira. Huwag kayo magpapa-apekto sa kanila. Kung malalaman nila na nanggagalaiti tayo sa galit, siguradong matutuwa pa ang mga yun. Tama ang inay. Huwag ka nang magalit. Masyado ka kasing nagpapa-apekto Hindi mo pa tinuloy ang honeymoon nyo ni Billy nang dahil sa kanila. Napag-usapan namin ni Billy na i-cancel muna. May trabaho din kasi siyang kailangan tapusin Ganun ba? Di relax ka muna. Buti at dito nyo naisip na tumira muna ni Billy. Kaysa naman uupa pa kayo. Para mabilis kaming makaipon. Kaysa umupa, bibili na lang kami ng bahay. Ang mga plano at pinag-uusapan natin mabuti pang wag na nating ipaalam sa tatay nyo. Baka mamaya kasi madulas na naman yun sa mga kapatid niya. Opo, Nay. Kapag kami naman ang magkasama ng itay, puro tungkol sa talyer ang pinag-uusapan namin. Lukot na lukot pa rin ang mukha mo, Vanji. Sa inyo talagang magkakapatid Ikaw ang madaling maapektuhan.
Ay, ewan ko ba, Nay? Bigla ko kasing naalala ang mga ginawa nila sa atin dati, pati ng mga pinsan namin. Ni minsan hindi tayo nagsalita sa mga masama nilang ginawa. Tahimik tayong lumayo. Tapos ngayon, manggugulo sila at tayo pa talagang palalabasin nilang masama at nagbago dahil lang sa pera. Alam natin na hindi yun totoo. Mula ngayon putulin na natin ang ugnayan natin sa kanila. Bahala na ang itay nyo kung gusto pa rin niya makipag-usap sa kanila. Mukha namang gumana ang ginawa namin na hindi pa mamansin sa mga kamag-anak namin. Hindi na kasi sila nagpo-post sa Facebook ng mga patama sa aming magkakapatid. Kahit anong pangungumbinsin nila kay Itay na umattend kami sa mga okasyon, hindi kami dumadalo. Kahit pumupunta sila sa bahay, ang inay at Itay lang ang humaharap sa kanila. Hinahanap ka pala ng tiya Choleng mo, Kurt. Sabi ko may inaasikaso ka na may kinalaman sa talyer. Sinabi po ba kung bakit ako hinahanap? Hindi ko naman tinanong Bakit daw po sila dumalaw dito mag-asawa? Nangangamusta lang sila at nagdala na rin ng pasalubong. Mukhang mabait na naman silang mag-asawa Hindi naman sila kasama sa mga kamag-anak ng Itay nyo na may sinasabi sa atin. Ngayon na lang siguro pero dati, grabe nila tayong laitin. Tsaka huwag niyo pong kalilimutan, Nay. Anak nila ang nang-agaw sa girlfriend ni Kuya. Matagal nang nangyari yon, Vanji. 4 na nga kamo ang anak nila, di ba? Nabanggit ko lang naman. Ewan ko lang pero hindi maganda ang kutob ko sa pagpunta nila dito. Baka naman dumalaw lang talaga. Ikaw talaga, Vanji. Kung ano-ano iniisip mo. Masaya naman ang Itay nyo sa pagdalaw ng mag-asawa. Wala na nga siyang bukang bibig kundi ikaw, Kurt. Kung ano ang mga nagawa mo para sa pamilya natin. Hindi naman kailangan pang ipagyabang yun ng Itay sa kanila. Mabuti nga yun, Kuya. Para mapagtanto nila ang ginawa nila sa'yo noon. Kesyo may anak silang seaman. Ngayon, nasaan na? Ni hindi nga malaman kung may trabaho pa Baka nga humingi pa sa'yo ng trabaho yun Malabo yung sinasabi mo. Maraming kaibigan at kakilala si Kuya Bernie para hingan ng tulong. At saka, kung sakali, trabaho lang dito sa talyer ang maibibigay ko. Wala naman yun alam sa ganitong gawain Sana naman hindi magkatotoo ang sinasabi mo, Vanji. Yan pa namang dila mo may nunal. Ayoko meron kayong pinsan na makakapasok sa talyer. Di bali ng mga kapatid nyo o bayaw. Sana nga po mali ako. Oo nga pala, Vanji. Di ba sabi mo meron kang ipapakilala sa kuya mo? Ay, oo nga pala, Kuya. Maganda at mabait yung si Elsa. Ipinakita ko na nga ang picture mo sa kanya Wala akong kaalam-alam. Binebenta mo na pala ako. Gusto rin naman ni Nanay. Tsaka date lang naman Kung hindi nyo gustong isa't isa, edi pwede naman na hindi na kayo magkita ulit. Ilan taon na ba yung kaibigan mo na yun? 22 na siya at katrabaho ko. Ha? Ganun ka bata? Hindi naman siya ganun kabata. Alam naman niya ang edad mo at walang problema sa kanya yun. Ikinuwento ko na rin sa kanyang naging buhay mo noon at kung paano ka nakapag-abroad. Sobrang bilib nga siya sa'yo Wala na pala akong may tatago sa kanya. Baka pati mga pagkain at kulay na gusto ko nasabi mo na rin sa kanya. Ganun na nga, Kuya. Baka kasi mahiya ka pa magkwento Kailan sila lalabas ng kuya mo? Si nanay naman. O bakit? Nasa hustong gulang ka na naman Masyado pang ang bata. Uy, hindi pa naman katandaan ng 30 Tsaka wala ngang problema kay Elsa, Kuya. Kaya sige na, pumayag ka na makipag-date sa 1 linggo. Sige na, iho. Pumayag ka na. Ay, sige na nga po. Nag-appear pa kami ng inay sa sobrang saya na ikinaikot pa ng mga mata ni kuya. Dumating ang araw ng date nila at nasundan pa nga yun. Hanggang regular na sila nagkikita. Minsan dinadala pa ni kuya si Elsa sa bahay. Okay naman sa mga magulang namin si Elsa. Kuya,
Kayo na ba ni Elsa? Hindi pa. Bakit mo na itanong? Lagi kasi kayo magkasama eh. Ayoko siyang madaliin. Gusto kong pag-isipan niya magiging desisyon niya. Ayoko naman na sa huli magsisi siya na sinagot niya ako. Halata na may takot ka pa rin dahil sa nangyari sa'yo nung nakaraan mong relasyon. Magkaiba naman sila. Natitiyak kong hindi ka sasaktan ni Elsa. Mahirap kasing sumugal sa pag-ibig eh. Di bali sa negosyo. Alam ko naman yun, pero hindi naman masama kung susubukan mo. May karapatan ka rin maging masaya. Mabuti kang tao. Palagay ko nahanap mo na yung nakatadhana sa'yo. Abangan mo na lang ang mga susunod na kabanata sa amin ni Elsa. Makalipas nga ang 1 linggo, sinabi na sa amin ni Kuya Kurt na sila na ni Elsa. Masaya ako at ang mga magulang namin para sa kanila. Isang araw umalis ang mga magulang namin. At kami lang ni Kuya ang naiwan sa bahay. Para hindi mainip, pinanood ko ang kapatid ko at ang mga tauhan niya sa ginagawa nila sa talyer. Nang biglang may dumating na hindi namin inaasahang bisita. O, napadalaw ka, pinsan. Hindi mo ba kasama ang mga magulang mo? Nung nakaraan kasi, dumalaw din sila eh. Hindi mo ba alam na pupunta ako ngayon dito? Nung nakaraan pa alam ng tatay mo Wala kasing nababanggit ang Itay eh. Baka nakalimutan niyang banggitin sa akin. Ano bang kailangan mo sa kanya? Kasi kinausap siya ni Mama na kung pwede na magtrabaho ko dito. Okay lang naman daw kay Chong. Kailangan niyo pa nga daw ng tauhan eh. Ang totoo niyan kasi walang binabanggit ang Itay sa akin. Ganun ba? Umaasa pa naman ako na pagpunta ko rito may trabaho na ako. Sigurado ka ba na sinabihan ka ng Itay? Alam mo naman na hirap na siya magsalita dahil ilang beses nang inatake. Sobrang naapektuhan ng pagsasalita niya. Baka kasi hindi mo lang naintindihan ang sinasabi niya. Si Mama ang kausap niya eh. Hindi naman siguro magsisinungaling si Mama. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Baka lang kako hindi lang sila nagkaintindihang magkapatid. Kausapin mo na lang ang Itay mo. Siya naman kasi may sabi na bibigyan niya ako ng trabaho dito eh. Mawalang galang na sa inyo ha. Makikisabat na ako sa usapan ninyo. Kasi Kuya Bernie, kay Kuya ang talyer na to, hindi kay tatay. Kaya si Kuya Kurt lang ang pwedeng magdesisyon sa pagkuha ng mga tauhan dito. Ganun ba? Nag-akselan pala ako ng pagpunta ko rito. Dapat kasi si Kuya Kurt ang kinausap ninyo at hindi ang Itay. Bilang respeto na lang sana. Huwag niyo naman sanang baliwalain ang kapatid ko. Sige, alis na ako. Pasensya na sa abala. Parang kasalanan pa natin Talaga nga kayang ginawa ng Itay yun? Nako, duda ako dun. Sana binanggit ng Itay sa'yo. Lagi kayo magkasama dito sa talyer eh. Malilinawan lang tayo kapag dumating na sina Itay mamaya. Bilib din naman ako sa lakas ng loob ng pinsan natin na pumunta dito, no? Inaasahan niya na may trabaho na siya pagpunta niya, pero tanghali na. Ano bang inaasahan niya? Siya ang amo? Nagulat nga ako sa bigla niyang pagsulpot dito eh. Talaga bang ibababa niya ang sarili niya para magtrabaho dito? Baka may ugali kaya hindi magtagal sa mga dating trabaho. Tapos, dito siya magsusumiksik. Ang laki na rin ang pinagbago niya. Nawala na yung dati na makisig at mapormang itsura niya. Mas gwapo ka na sa kanya ngayon. Hindi ka nagsisinungaling sa bagay na yan. Gabi na nang makauwi ang mga magulang namin. Agad namang kinausap ni Kuya ang Itay na umamin naman sa nagawa. Tinanggap nga raw nito si Kuya Bernie. Dahil naaawa na walang trabaho at sa pakiusap na rin ng ina. Nagalit din ng inay dahil pinangunahan ng Itay ang desisyon ni Kuya. Pagpasensyahan mo na ang tatay mo, iho, ha? Mapilit lang daw kasi ang ate niya eh. Lagi pala siyang tinatawagan. Ayos lang po, Nay. Huwag na po kayo magalit kay Itay. Ayoko lang kasi na pangungunahan ng desisyon mo sa negosyo mo. Kahit pa sabihin mo na magulang mo kami. Salamat po, Nay, at nire-respeto niyo ako sa bagay na yan. Anong desisyon mo? Tatanggapin mo ba ang pinsan mo? Kung nasabihan na po kasi ng Itay, ayoko naman kasing ilagay ang Itay sa alanganin eh.
Baka mamaya pag-awayan pa nilang magkapatid. Kung nung nagpunta sana dito ang Tia Choling mo, nagsabi na sila, di sana akong sumagot. Idadaan pa talaga niya sa tatay niyo. Palibhasa, alam niya mabait ang kapatid. Parang walang respeto sa iyo Ganun na nga po, Nay. Naniwala na siguro kayo sa akin, no? Malakas talagang pakiramdam ko na merong kailangan sila Tia Choling Kaya sila biglang pumunta dito noon. Oo na, nagkatotoo na ang kutob mo. Hayaan mo na iho na ang tatay mo makipag-usap sa pinsan mo. Pwede mo naman siyang tanggapin, kuya para ipamukha mo sa kanya kung gaano nakalayong narating mo sa buhay. Mas malayo pa sa narating niya. Hindi maganda yung iniisip mo, Vanji. Hindi tama na pamukhaan mo ang isang tao. Baka isipin pa nila na naghihiganti ang kuya mo sa ginawa niyang pangaagaw kay Grace. Sa bagay nga po. Saka mas tahimik kung hindi mo nalang tatanggapin si Kuya Bernie. Para sa katahimikan nating lahat, mas mabuting iwasan na lang natin sila. Bahala na po ang Itay na sabihin ang desisyon ko. Mag-focus ka na lang sa talyer at kay Elsa. Huwag mo nang isipin ang pinsan mo. Makakahanap naman siguro siya ng trabaho. Tama ang inay, kuya. Sarili mo na lang ang isipin mo. Huwag nang ibang bagay. Inakala namin na wala ng problema dahil kinausap na ng Itay si Tia Choling. Kaya nagulat na lang kami ng pagkaraan ng ilang araw. Pumunta muli si Kuya Bernie. Sa pagkakataong yun, mapagkumbaba na humihingi siya ng tulong kay Kuya. Sensya ka na kung nakakabala ako sa pagpunta ko rito ha. Alam ko din na nakausap na ng Itay mo si Mama. Ano bang sadya mo? Kasi kailangan ko talaga ng trabaho ngayon Makikiusap sana ako na kung maaari, bigyan mo ko ng trabaho dito sa talyer mo. Ang totoo niyan kasi, kompleto na mga tauhan ko dito sa talyer ko. Kailangan ko lang talaga lalo't buntis ang asawa ko. Wala ka bang maa-applyan na iba? Lagi akong bagsak sa medical kaya hindi ako matanggap. Pasensya ka na talaga. Wala talagang bakante sa ngayon. Hindi naman siguro lingid sa'yo na bagsak na ang kabuhay ng mga magulang ko. Wala na talaga kaming pagkukunan Umasa talaga akong ikukonsidera mo ang pagiging magkamag-anak natin para bigyan ako ng trabaho. Maliit lang ang pasahod ko sa mga tauhan ko Tsaka mahirap ang trabaho dito. Walang kaso sa akin yun. Basta may trabaho ako para din to sa mag-iina ko. At kailangan ko talaga makaipon para sa panganak ni Grace. Sige, tanggap ka na. Patuturuan na lang kita kay Omar sa mga dapat mong gawin. Maraming salamat sa iyo Tatanawin kong malaking utang na loob to. Huwag ka mag-alala. Susuklihan ko ng sipag ang tulong mo sa akin. Aasahan ko mga sinabi mong yan, pinsan. Hindi namin nagustuhan na naging desisyon ni Kuya Kurt na tanggapin ng pinsan namin sa talyer. Hindi na talaga maganda ang kutob ko umpisa pa lang. May palagay akong malaking problema lang ang dala niya sa buhay ng kapatid ko. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo, Kurt? Opo, Nay. Naawa kasi ako sa sitwasyon niya Buntis pa pala ang asawa niya. Inamin niya rin na wala talaga silang ibang pagkukunan. Ibinaba niya ang pride niya sa paghingi ng tulong sa akin. Ayoko lang kasi na pagsisihan mo ang desisyon mong yan. Wala namang masama sa pagtulong pero depende pa rin sa taong tutulungan mo. Bantayan mo, kuya, ang bawat kilos niya. Baka hindi mo alam, nagpapapasok ka na pala ng ahas sa talyer mo. Hindi pa naman siya regular sa trabaho niya. Kailangan ko rin siya obserbahan kung talagang marunong siya. Paalala lang naman ng sa amin ng kapatid mo Alam mo, mahal ka namin. Ayaw namin mapunta sa wala ang pinaghirapan mong ipundar. Kung magsalita naman po kayo parang may gagawin na hindi maganda si Kuya Bernie sa atin. Para bang nanakawin ang pera natin. Huwag kang tumawar yan. Sabi mo nga wala na silang pagkukunan. Baka akala ng pinsan mo tanga ka dahil wala kang tinapos. Tauhan ko lang po siya sa talyer ko. Hindi ko siya tataratuing espesyal dahil lang sa pinsan ko siya. Hindi ko hahayaan na pakialaman niya ako sa pagpapatakbo ng negosyo ko.
Tama yan, kuya. Sabi pa naman ni Billy mapapel lang si Kuya Bernie. Huwag mo hahayaan na magkaroon siya ng boses sa talyer mo ha. Kailangan kapantay lang niya mga tauhan mo, hindi na hihigit dun. Nasabi na natin lahat sa Kuya Kurt mo, tama na siguro yun. Baka naman marindi na sa atin ang kapatid mo. Hindi naman po, Nay. Natatawa lang kasi ako dahil parang ang sama ng tingin niyo kay Kuya Bernie. Oo nga. Hindi mo naman kasi kami masisisi ng kapatid mo kung magduda man kami. Naiintindihan ko po kayo. Ang mabuti pa magpa-deliver tayo ng pagkain para bago umuwi makapagmerienda rin ang mga tauhan ng talyer bago sila umuwi. Yan ang gusto ko kay kuya galante sa pagkain. Parang hindi ka na nasanay sa kuya mo. Tamang-tama, nagrereklamo na ang tatay nyo. Puro gulay daw ang ipinapakain ko sa kanya. Kahit nga ako na nagsasawa na sa niluluto nyo. Alam nyo naman nakasama talaga yun sa diet ng tatay nyo Paminsan-minsan lang naman po ito. Itanong nyo kay tatay kung anong gusto niya. Ako na lang ang magtatanong sa kanya. Maiwan ko na muna kayo ni nanay. Wala na akong mahihiling pa sa buhay na ibinibigay mo sa amin, anak. Sa loob ng 1 linggong pagtatrabaho ni Kuya Bernie sa talyer, naobserbahan naman ng kapatid ko na maayos siyang gumawa at sumusunod sa lahat ng pinag-uutos niya. Marunong din daw makisama sa mga katrabaho. Tingin ni Kuya natuto na sa buhay ang pinsan namin. Salamat sa iyo, pinsan ha. Nakakailang pasalamat ka na sa akin. Sabi ko naman sa iyo, hindi mo kailangan magpasalamat lagi sa akin. Kung alam mo lang kasi na nabawasan ang isa sa mga problema ko dahil binigyan mo ako ng trabaho sa kabila ng napakalaking kasalanan ko sa iyo. Kalimutan na natin ang nakaraan. Matagal na rin naman yun Para kasi akong kinarma dahil sa ginawa ko. Mabuti ka pa nga Nakapagpagawa ng bahay. May negosyo at may sasakyan. Ang layo na talaga ng narating mo. Bunga to ng pagsusumikap ko na sinabayan ng dasal. Sa kabila ng naranasan namin ng pamilya ko, hindi ako nagtanim ng galit sa kapwa ko. Sa halip ginamit ko pa yon para mangarap. Swerte ko na lang na akong pinadala ng kumpanya ng bakal na pinapasukan ko sa Japan. Ang swerte mo naman na isa ka sa mga napili. Ganun lang kabilis ang pag-asenso mo. Bago naman ako nakaalis marami din akong pinagdaanan. Kinailangan ko rin mag-aral sa TESDA noon dahil isa yun sa requirement. Halos hindi na ako makatulog para mapagsabay ko ang pag-aaral at trabaho. Muntik na rin ako sumuko dahil nagkasakit ako. Pero dahil yun ang nakatadhana sa akin, nakaalis pa rin ako. Kung hindi pa sa mga kapatid ni Billy, wala kaming mababalitaan sa inyo. Nung umalis kami sa lugar natin, mas pinili na lang namin na mamuhay ng tahimik. Ayaw na kasi ng pamilya namin ng gulo. Kahit hindi nyo sabihin, alam ko na may galit pa rin kayo sa amin. Dahil hindi namin kayo tinulungan noon. Kaya wala ni isa sa amin ang inimbita ni Vanji sa kasal niya. Kapatid ko nagdesisyon sa bagay na yon. Hindi namin pwedeng panghimasukan. Hindi ka lang maswerte sa negosyo mo, kundi sa girlfriend na rin. Magaling ka rin pumili ng bata at maganda, no? May plano na ba kayo lumagay sa tahimik? Wala pa sa ngayon. Ini-enjoy lang muna namin ang bawat sandali. Ilang buwan pa lang naman kami. Sana tuloy-tuloy na ang pag-asenso mo. At huwag mo rin sana kaming kalimutan. Napansin namin ng inay na parang naging malapit na sa isa't isa sina Kuya Kurt at Kuya Bernie. Kinukutuban naman ako ng hindi maganda. Lalo't madalas kong nahuhuli na puno ng inggit ang tingin ni Kuya Bernie sa kuya ko. Ayoko naman sabihin ang napansin ko dahil sasabihan na naman ako ng kapatid ko na napapraning lang. Wala naman kasing ginagawang mali sa trabaho ang pinsan namin. Lagi ngang pinupuri ng kuya mo ang pinsan niyo Masipag daw sa trabaho. Handang matuto at marunong makisama. Kahit hindi raw naman kailangan nag-o-overtime pa rin sa trabaho. Ang katwiran gustong sulitin ang pinapasahod sa kanya. Masyado kasing mabait si Kuya Kurt kaya hindi niya napapansin ang kakaibang ikinikilos ni Kuya Bernie. Sumisip-sip lang yun sa kanya para mahuli ang loob niya. Siya naman tuwang-tuwa. Kahit nga ang ama mo ay natutuwa din kay Bernie. Sa sandaling panahon nakalimutan na nilang ginawa ng mga yun sa atin.
Pareho kasing mabait si Itay at kuya. Basta ako, iba ang kutob ko. Huwag kang magpaka-stress. Alam mo makakasama yan sa'yo eh. Oo nga pala, hindi pa pala alam ni kuya na buntis na ako. Tsaka ko na lang siguro sasabihin. Sabihin mo na. Siguradong matutuwa ang kuya mo. Lagi kasi siya sa talyer eh. Ayoko na marinig ni Kuya Bernie ang ibabalita ko. Sige, ikaw ang bahala. Huwag mo lang kalilimutan ang bilin sa'yo ng doktor at ng asawa mo. Tama naman si Billy eh. Dapat siguro mag-resign ka na muna sa trabaho mo. Mas kailangan nga namin kumayod ngayon dahil magkakaanak na kami. Kaya ko pa naman po magtrabaho. Nag-aalala lang naman sa'yo si Billy. Lalo't unang beses niyo magkakaanak. Mag-iingat na lang po ako. Oh, ba't ngayon lang pumasok si Bernie? Isa pa nga yan sa napapansin ko eh. Tanghali na siya pumasok. Narinig kong pinag-uusapan ng mga kasama niya na hindi siya sinisita ni Kuya. Samantalang sila bawal malate. Saka pupunta? Lalapitan ko lang po at pagsasabihan. Hayaan mo na ang kapatid mo ang gumawa niyan. Baka ikaw pa ang mapasama. Okay lang kasi kay Kuya yung ginagawa eh. Gusto daw sulitin yung sahod niya. Sa umpisa lang naman magaling. Mabuti pa pumasok na tayo sa loob ng bahay. Basta Nay, kailangan yung bantayan ng taong yan. Lumalabas na ang totoong ugali niya eh. Oo na, ako nang bahala. Halika na sa loob. Hindi na namin nakita ang pagsunod ng tingin sa amin ni Kuya Bernie habang papasok kami sa loob ng bahay. Kahit hindi niya narinig ang pinag-uusapan namin ng inay, parang alam niyang siya ang topic namin. Dahil sa laging pagsama ng pakiramdam ko, napilitan muna ako na magpahinga sa trabaho. Nang araw na yun, tanghali na ako nagising. Naisip ko na lumabas ng bahay. Noon ko nahuli si Kuya Bernie na tinitingnan ng bagong biling sasakyan ng kapatid ko. Ikaw pala, Vanji. Wala ka bang pasok? Wala. Ano nga palang ginagawa mo dito sa garahe namin? Hindi kasi namin pinapayagan ng mga tauhan ng talyer na pumunta rito. Break time naman kasi namin eh. Kaya naisipan kong tignan ng bagong sasakyan ng kapatid mo. Ang astig, no? Oo naman, bunga yan ng sipag at tiyaga ni Kuya. Ang swerte talaga ng kuya mo. Pati kayo ng mga kapatid niya. Lahat pala ng kapatid mo may negosyo na. Isa na kami sa halimbawa na hindi kailangan may tinapos para lang maging matagumpay sa buhay. Oo nga. Siguro hanggang ngayon eh, may galit ka pa rin sa amin. Bakit hindi mo gayahin ng kapatid mo? Na kinalimutan ng lahat ng nangyari. Magkaiba kasi kami ni Kuya eh. Kailanman hindi ako makakalimot sa mga nangyari. Oo, napatawad ko na kayo, pero hindi ibig sabihin no, nahahayaan ko na kayo makapasok sa pamilya namin. Ibig bang sabihin, hindi mo gusto na nagtatrabaho ko sa talyer ng kuya mo? Malaki ang respeto namin kay Kuya, kaya hindi kami nangingialam sa desisyon niya, kahit tutol kami. Trabaho lang naman ang gusto ko, dahil buntis si Grace. Kailangan ko makaipon para sa panganganak niya. Nabanggit nga ni Kuya eh, kaya ka binigyan ng trabaho dahil na rin sa awa. Sana wag mo samantalahin ang kabaitan niya. Napansin kasi namin ng inay na lagi kang tanghali na pumapasok. Ipinagpaalam ko naman yun kay Kurt. Tuwing umaga kasi masama ang pakiramdam ng asawa ko. Siguro yung nangyayari sa inyo ng asawa mo, karma na yan sa ginawa ninyo kay Kuya Kurt. Mabuti pa babalik na ako sa trabaho. Huwag ka na rin pupunta dito sa garahe. Mahalaga pa rin sa amin ang privacy. Hindi porket ka mag-anak ka, pwede mo nang gawin ang gusto mo. Oo, pasensya na. Nang humakbang paalis si Kuya Bernie, palihim ko pa siyang sinundan. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko kung paano niya inihagis ang mga gamit na ikinagulat ng mga kasama niya. Noon ko napagtanto na tama talagang hinala ko. Kahit ang inay bukal sa pagsasabi na hindi rin maganda ang nararamdaman niya sa lalaki kapag nasa paligid. Ay, kaya lang hindi naman siya pwedeng paalisin ni Kurt. Lalo't manganganak ang asawa niya. Naawa din naman po ako kay Grace. Kaya lang paano naman si Kuya? Baka mamaya meron ng masamang plano si Kuya Bernie sa kanya. Halata namang inggit niya sa atin Kapag nakapanganak na si Grace, kakausapin ko na masinsinan ng kapatid mo.
Hindi rin talaga ako mapalagay na umaali-aligid sa garahe ang Bernie na yon. Oh, hayan na pala si kuya. Mukhang seryoso pinag-uusapan nyo ah. Eto nga pala. Regalo namin ni Elsa. Kagabi ko pa sana ibibigay yan kaso tulog ka na. Uy, salamat kuya. Siguradong gamit na naman ito ng baby. Ang dami niyo ng regalo. Matagal pa naman ako manganganak. Nakita kasi namin yan kahapon habang nag-iikot kami sa mall ni Elsa. Nakyutan kami, kaya binili na namin. Ang cute naman ng bodysuit na to. Kaya lang bakit pink? Hindi pa nga natin alam kung babae ba Palitan na lang kung sakaling lalaki magiging anak nyo ni Billy. O kaya, pamigay mo. Nako, kahit lalaki pa ang magiging baby ko, itatago ko pa rin to. Regalo niyo to ni Elsa Ikaw, iho. Kailan nyo naman plano ni Elsa? Bakit naman napunta sa akin ang usapan? Ikaw na lang kasi ang walang asawa sa inyong magkakapatid Huwag po kayo mainip. Darating din po tayo dyan. Sa totoo lang, naiinip na kami ng tatay mo kung kailan ka mag-aasawa. Napag-uusapan na rin namin yan ni Elsa. Paplanuhin na po namin sa 1 taon. Talaga kuya? Oo. Okay naman sa pamilya niya ang relasyon namin Binigyan na kami ng basbas kung magpapakasal na kami. Masaya ako para sa iyo, anak. Hindi na kami mag-aalala sa iyo ng itay mo. Hangad ko ang kaligayahan ninyo ni Elsa. Mabuti na rin na hindi kayo nagkatuluyan ni Grace. Baka maging impyerno lang ang buhay mo sa kanya At least, ang mga magulang ni Elsa hindi matapobre. Ikaw talaga, binanggit mo pa talaga si Grace. Mula ngayon, ayoko na maririnig ang pangalan niya dito sa bahay Matagal nang tapos ang sa amin. Sige kuya, pasensya na. Siya nga po pala. Dito po maghahaponan si Elsa. Pwede po ba kayo magluto ng special, Nay? Oo naman. Ipagluluto ko siya ng paborito niyang ulam. Salamat po, Nay. Maiwan ko muna kayo. Babalik na ako sa talyer. Naabutan ni Kuya na nagtatalo ang isa niyang tauhan at si Kuya Bernie. May pinagtatalunan ng dalawa na hindi niya alam. Makailang ulit pang isinalya ng pinsan namin si Omar. Tahimik naman ang iba sa nangyayari. Ano nangyayari dito? Umalis lang ako sandali. Nag-aaway na kayo? Wala lang to, pinsan. Meron lang kaming mababaw na pinagtalunan. Sige na, Omar. Bumalik na sa trabaho. Kayo din, bumalik na kayo sa trabaho nyo. Tapos na break time. Pinaalis mo na agad sila? May tatanong pa nga ako sa kanila. Wala lang naman yun, pinsan. Hindi mo kailangan palakihin. Sa susunod, huwag kang umasta na parang ikaw ang boss dito. Lalo na kapag wala ako. Sana matuto kang lumugar. May mga natatanggap kasi akong reklamo sa mga kasamahan mo. Kahit magkamag-anak tayo, tauhan pa rin kita dito. Ang yabang mo naman. Talyar lang naman tong negosyo mo Kung umasta kaya akala mo kung sino ka na. Hoy Kurt, huwag masyadong matayo ang lipad. Baka bigla kang lumagpak sa lupa. Yan pala ang tingin mo sa akin ano pang ginagawa mo rito? Malaya kang umalis sa talyar ko. Pinsan, pasensya ka na sa mga nasabi ko. Nabigla lang ako. Ang dami ko kasing iniisip na problema sa bahay Lahat tayo may problema. Kahit ang mga kasamahan mo rito pero hindi nila dinadala dito sa trabaho. Pasensya na talaga, pinsan. Pangako hindi na ito maulit. Huwag mo sanang isipin na tanga ako. Hindi lang ako nagsasalita pero marami ako napapansin. Maliban sa mga sumbong ng mga kasama mo. Kung ano man ang sinusumbong nila sa'yo, huwag kang maniwala sa kanila. Gusto lang nila akong siraan. Kaya nga nagkainitan kami ni Omar Lahat kayo rito, pamilya ang turing ko. Kaya hanggat maaari, ayoko nagkakaroon ng iringan. Kung totoo yung sinasabi mo, ba't ayaw sa akin ng nanay at kapatid mo na nandito ako? Hindi ko hawak ang puso't isipan nila. Wala akong magagawa kung hindi pa rin sila nakakalimot. Kung meron na ako ibang pwede mapasukan, hindi ako magtsatsaga rito. Parang hindi ka mag-anak ang turing nyo sa akin Huwag masyadong mataas ang pride mo. Walang-wala na nga kayo. Matuto ka sanang magpakumbaba. Si Grace yata nagdala ng kamalasan sa akin Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa asawa mo kahit hindi pa niya naririnig. Totoo naman kasi.
Mula na magsama kami, puro na lang kamalasan ang nangyari sa akin. Sana hindi na ako nagpasulsul sa mga magulang ko na ligawan at agawin sa'yo si Grace. Ano ka mo? Inutusan ka nila na gawin yon? Ano naman ang motibo nila? Dahil hindi matanggap ni Mama na ikaw ang pinili ni Grace, sa kabila na mahirap ka lang at walang tinapos. Mabuti na lang, ayaw din sa'yo ng mga magulang ni Grace. Kaya naging madali sa akin na agawin sa'yo ang mahal mo. Bumalik ka na sa trabaho. Ito na rin ang huling beses na magbabanggit ka sa nakaraan. Oras na makatanggap na naman ako ng reklamo tungkol sa'yo. Tatanggalin na kita. Oo, hindi na mauulit to. Sana naman kaya pupuntang tukmol na yon. Napakayabang talaga. Ilalabas na naman ang bagong sasakyan. Umanda ka sa gagawin ko. Tignan ko lang kung hindi kayo bumalik sa dati ng pamilya mo. Iiwan ka rin ulit ng mahal mo. 1 linggo na ang nakakalipas na magkaroon ng pagtatalo ang pinsan namin at si Omar. Sa obserbasyon naman ni Kuya, wala na nangyayaring iringan sa dalawa. Akala niya maayos na ang kanyang talyer na makatanggap siya ng notice mula sa munisipyo. Agad namang nagpunta dun si Kuya Kurt. Dala ang mga kaukulang papeles. Hindi naman kami mapakali ng inay hanggang bumalik si Kuya. Ano nangyari, Kuya? Okay na. Pinakita ko na kumpleto tayo ng papeles para mag-operate. Sino kayang nagsumbong? Meron daw nagpadala ng screenshot na nagsasabing nabudol daw ang customer na yun. Nagbebenta raw tayo ng second hand na mga gulong at binibenta natin ng bago. Sabi ko nga, pati na serial number ng resibo sa screenshot para makita ko kung kailan nangyari ang bentahan at titignan ko rin sa CCTV. Pero wala silang maipakita sa akin. May gusto lang sumabotahe sa negosyo mo, Kuya. Malamang malaki ang inggit niya sa'yo. Napatunayan ko naman na hindi totoong sinasabi sa report na nagre-recycle tayo ng mga lumang gulong at binibenta ng bago. Wala akong nilolokong tao. Iisang tao lang ang naiisip ko na pwedeng gumawa niyan. Walang iba kundi si Bernie. Oo nga, Kuya. Matagal nang may inggit sa'yo ang pinsan nating yun. Mahirap ang magbintang ng walang katibayan. Pwede naman kasi na ibang gumawa nito. Basta kami ni Nanay, kumbinsido na si Kuya Bernie ang may kagagawa nun. Kung ako sa'yo, paalisin mo na siya. Hindi ganun kadali yon. Malapit na mga nakang-asawa niya, kailangan din niya ng pera. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hihintayin mo pa na mawala ang talyer mo bago kumilos. Hindi po mangyayari yun. Ipinakita ko lahat ng permit na meron tayo. At saka humingi naman ng pasensya ang tao sa munisipyo sa nangyari. Aalamin daw nila kung sino naninira sa akin. Nakarating sa mga tauhan ng talyer ang reklamo mula sa munisipyo. Hindi inaasahan ni Kuya Kurt na magtatapat sa kanya si Omar. Sabi ng lalaki ang pinsan namin na nagrereklamo. Tingin nila dahil sa inggit. Pinatotohanan naman ng taga-munisipyo ang sumbong ni Omar. Agad na kinumpronta ng kapatid ko si Kuya Bernie. Pagkatapos ng ginawa ko sa'yo, ito pa ang gaganti mo. Huwag ka na magtangkang magkaila. Alam ko na ang lahat ng kalokohan mo. Tama lang na mawala sa yung talyer na to. Masyado ka kasing mayabang. Akala mo kung sino ka na? Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin. Naiinggit ka lang dahil hindi nyo matanggap na umaangat na kami sa buhay. At kayo, wala nang maipagmamalaking yaman. Itong tandaan mo. Mawawala din sa'yo kung anong meron kayo ngayon. Sinusumpa ko yan. Pati girlfriend mo, iiwan ka niya. Ang kapal rin ng mukha mo. Ikaw na nga tong may ginawang malaking kasalanan sa amin. Ikaw pa talaga may ganang magbanta. Umalis ka na bago ako magpatawag ng pulis. Dapat nga pinapakulong yan para magtanda. Pasalamat ka at naaawa ako sa asawa mo. Hindi kita ipakukulong pero ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Oras na makita kita dito sa malapit, ako mismo ang kakaladkad sa'yo sa presinto. Omar! Tawagin mo mga kasama mo. Paalisin niyo na siya dito. Bitiwan niyo ako! Pagbabayaran mo to ng mahal, Kurt. Kahit kailan hindi ka magiging masaya. Tandaan mong sinabi ko! Nabaliw na yata sa inggit ng taong to. Doon pa, kinukutuban na ako na meron siyang hindi magandang gagawin.
Hindi ko lang akalain na aabot sa pagsabotahin niya sa negosyo ko. Naaawa pa naman ako sa kanya at sa pamilya niya. Maging leksyon na sana ang nangyaring to sa'yo. Cut off na sa mga kamag-anak nating minaliit tayo noong araw. Hindi na sila magbabago pa. Kahit ang Itay tuluyan na rin nagalit sa kapatid dahil sa ginawa ni Kuya Bernie. Tinapos na rin niya ang ugnayan kay Tia Choleng at sa iba naming kamag-anak. Natuwa naman kami ni Inay sa naging desisyon na yun ng Itay. Yun lang kasi ang naiisip namin para matahimik na kami. Habang masaya kami nagkukwentuhan na mag-anak, bigla na lang natumba si Kuya Kurt. Agad naman namin siya dinala sa ospital. Nandun din ang kanyang girlfriend na labis na nag-aalala. Gusto ko nang umuwi sa atin. Ang dami ko pang gagawin sa talyer. Kausap na ng inay ang doktor. Hintayin na rin natin ang resulta ng laboratory test mo. Bakit kasi kailangan niyo pa akong dalhin dito sa ospital? Wala naman akong sakit eh. Mabuti na yung nakakasiguro tayo. Ngayon lang kasi nangyari nang nawalan ka ng malay eh. Wala naman akong nararamdaman sa katawan ko eh. Hindi naman kumikirot ang ulo ko. Baka dahil sa puyat lang kaya ako nahilo. Ilang gabi na kasi akong nagigising ng alanganing oras eh. May bumabag-habag ba sa'yo, kuya? Wala naman. Ayos naman kami ni Elsa. Okay ang takbo ng negosyo natin. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang ako nagigising. Talagang nawawala ang antok ko. Pakiramdam ko tuloy sa araw eh. Nangihina ako sa antok. Malalaman natin sa resulta kung may sakit ka nga. Sana naman wala akong sakit. Nandito na pala ang inay. O Nay, ano po ang sabi ng doktor? Wala naman silang nakita na sakit sa'yo eh. Normal din ang lumabas na resulta sa lab test mo. Pwede ka na nga raw umuwi ngayon eh. Ay, salamat naman. Gusto ko na talagang umuwi kanina pa eh. Aayusin ko na ang gamit natin para makauwi na tayo. Ilang araw pagkalabas ni Kuya Kurt sa ospital, muli na naman siyang nahimatay. Lahat ginawa na namin para magkamalay siya pero hindi pa rin siya nagigising. Kaya napilitan na kami na dalhin siya sa ospital. Pagdating doon, normal naman lahat ng check-up sa kanya na labis namin ipinagtataka. Nang araw na yun, inuwi rin namin si Kuya. Ano ang nararamdaman mo, anak? Wala naman po, maliban sa inaantok ako. Matulog ka muna sa kwarto mo. Gigisingin na lang kita kapag nakaluto na ako, ha? Maiwan ko na muna kayo. Ay, ano nga kaya nangyayari kay kuya? Bakit hindi makita ng doktor ang sakit niya? Kita naman kay kuya na meron siyang iniindang sakit. Sa ibang doktor natin siya ipapasuri. Di bali nang gumastos tayo ng malaki basta malaman lang natin ang sakit ng kuya mo. Sobrang payat na nga niya. Nanlalalim na rin ang mga mata niya dahil sa hindi pagkatulog sa gabi. Ipagdasal natin ang agarang paggaling ng kapatid mo. Hindi po kaya nasobrahan sa trabaho si kuya kaya siya nagkakasakit? Pwede rin. Bata pa kasi ang kuya mo batak na sa iba't ibang trabaho. Baka maaga siyang sinisingil ng katawan niya. Sana lang, makumbinsin natin si kuya na magpatingin sa ibang doktor. Sabi niya kasi ayaw na niya. Pipilitin natin siya na magpatingin. Kahit nga po si Elsa sobrang nag-aalala sa kanya. Gusto sana niyang dito muna tumigil sa atin para masamahan lang si kuya. Pwede naman. Basta magpaalam lang siya sa kanyang mga magulang. Sige po, sasabihin ko po sa kanya. Ilang beses pang nahimatay si Kuya Kurt hanggang igupo na siya ng kakaibang sakit. Dinala na rin namin siya sa iba't ibang doktor. Pero ni isa walang makatuklas ng totoo niyang sakit. Nang maramdaman namin na parang gusto siyang pag-eksperimentohan ng mga doktor, inuwi na lang namin siya sa bahay. Ano kaya talagang sakit ni kuya? Bakit namumulubot ang balat niya at nakakalbo pa siya? Mas matanda pa siyang tignan kay Itay eh. Hindi na rin siya makatayo kung walang alalay o tungkod. Kung pwede nga lang sanang akuin na lang ang nararamdaman ng kuya mo eh. Sana ako na lang ang magdusa. Nakipaghiwalay na rin siya kay Elsa. Iyak nga nang iyak yung kaibigan ko eh. Ewan ko ba kay kuya? Tanggap naman siya ng girlfriend niya kung anong kalagayan niya eh.
Hindi rin natin masisisi ang kapatid mo kung bakit niya yung ginawa. Iniisip niya siguro na iiwan din siya ni Elsa kaya siya na lang ang una nakipaghiwalay. Hindi naman po ganun si Elsa. Mahal talaga siya ng kaibigan ko. Kung talagang mahal niya ang kapatid mo, handa dapat siya maghintay at magtiis. Yun nga po ang sabi ko sa kanya. Handa naman po siya. Gusto sana niyang alagaan si kuya kaso lagi siyang ipinagtatabuyan at minsan nga binubulyawan. Kailangan pa natin habaan ng pasensya natin sa kapatid mo. Hindi biro ang pinagdadaanan niya. Nahinto kami sa pag-uusap ng inay na marinig namin ang malakas na sigaw ni Kuya Kurt sa kwarto niya. Mabilis namin siyang pinuntahan. At nakita namin siya na nagsusumiksik sa isang sulok habang takot na takot. Meron din siyang itinuturo sa kisame. Nay! Nay! Paalisin mo siya! Gusto niya akong kunin! Dadalhin daw niya ako sa malayo, Nay! Sino bang tinutukoy mo? Wala naman kami nakikita eh. Ayun siya, oh! Paalisin mo siya dito sa kwarto ko! Ayoko sumama sa kanya! Wala na siya kuya. Huwag ka na matakot. Pinaalis ko na siya. Hindi na siya babalik dito. Talaga? Oo nga no. Wala na siya. Tumayo ka na riyan. Dito ka na sa higaan mo. Huwag niyo akong iiwan ha. Dito lang kay ni Vanji. Oo, hindi kami aalis. Nagugutom ka ba? Ipagluluto kita ng gusto mo. Hindi po ako nagugutom. Gusto ko na lang matulog. Sige lang, matulog ka na. Habang tumatagal, palala ng palala ang kalagayan ni kuya. Hindi na normal ang ikinikilos niya. Alam ko. Pero anong gagawin natin? Walang doktor ang makakapagpagaling sa kapatid mo. Magtatanong po ako sa mga kakilala ko. Baka po may alam silang pwedeng makatulong sa atin. Minsan talaga mga doktor walang kwenta. Mahalaga lang sa kanilang pera. Lahat gawin natin para gumaling lang ang kapatid mo. Hindi ko kakayanin kapag tuluyang nawala sa atin ang kuya mo. Nung gabi magkausap kami ni Elsa. Sinabi ko sa kanya ang kalagayan ni kuya. Meron siyang sinasabi sa akin na nakapukaw ng atensyon ko. Bigla rin sumagi sa akin ng pagbabanta ni Kuya Bernie kay kuya. Pagkatapos ng tawag agad kong hinanap ang inay. Inay! Inay! Huwag ka maingay. Katutulog lang ulit ng kapatid mo ngayon. Kanina nagwawala na naman. Nay, kausap ko po kayo na si Elsa. Ang sabi niya, posible daw pong may kumukulam kay kuya. Sino naman ang gagawa ng ganun sa kapatid mo? Napakabait ng kuya mo. Wala siya nagiging kaaway. Nakalimutan niyo na po si Kuya Bernie. Matindi ang galit niya kay kuya. Bago siya umalis nun, pinagbantaan niya si kuya. Magagawa kaya yun ng pinsan niyo? Walang imposible sa taong puno ng inggit ang katawan. Kung ganun kailangan natin ng mahusay na manggagamot. Saan naman tayo makakahanap nun? Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Isang magaling na manggagamot ang lola ni Elsa. Isasama daw niya ang kanyang lola dito sa bahay. Salamat sa Diyos. Dininig na ang ating mga dasal. Gagaling na rin ang kuya mo. Hihintayin ko lang po sila sa labas. Nagngingit-ngit man ang kalooban ko dahil sa ginawa ni Kuya Bernie. Kailangan ko munang isang tabi ang nararamdaman ko. Ang mahalaga ngayon may lunas na kami sa kakaibang sakit na dumapo kay Kuya. Makalipas ang isang oras dumating si Elsa at ang lola niya. Agad na pinuntahan ng manggagamot ang silid kung nasan ang kapatid ko. Siya at ang inay ang naiwan sa loob. Matinding inggit ang dahilan ng pagpapakulam sa binatang ito. Gusto ng taong yon na mawala ang lahat ng mayroon sa kanya. Walang duda na ang pinsan nga niya ang may gawa dito sa kanya. Pagkatapos ng kabutihan ng anak ko sa kanya, ito pa talaga ang igaganti niya. May mga tao talagang walang utang na loob sa kapwa.
Madalas sinusuklian pa nila ng kasamaan. Nakikiusap po ako sa inyo. Pagalingin niyo po ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Gagawin ko lahat para gumaling siya. Gumising ka, iho. Imulat mong mga mata mo. Ha? Sino kayo? Inay? Huwag kang matakot, iho. Ako ang lola ni Elsa. Nandito ako para gamutin ka. Tama siya, iho. Magtiwala tayo sa kanyang kakayahan na mapagaling ka. Ano po ba ang sakit ko? Bakit hindi ako mapagaling ng mga doktor? May kumukulam sa iyo. Kung nahuli pa tayo ng kaunting oras, hindi na kita maililigtas pa. Gamutin niyo na po siya. Mula pagpasok ko sa silid na ito'y inumpisaan ko na ang panggagamot sa kanya. May lumalabas na usok sa bibig niya. Layuan mo ang binatang ito at huwag na muling lalapit sa kanya. Dahil kung hindi, matitikman mo ang lupit ng aking kapangyarihan. Kurt, bakit po siya hinimatay? Huwag ka nang mag-alala. Magaling ng anak mo. Isusuot ko sa kanya ang pulseras na ito para hindi na siya malapitan ng itim na kapangyarihan. May posibilidad kasi na maulit ang nangyaring ito sa kanya. Maraming salamat po sa inyo, Aling Maria. Ang totoo niyan, matagal na akong hindi nang gagamot. Umiiyak na pinuntahan ako ni Elsa at nagmamakaawa siyang gamutin ko ang lalaking mahal niya. Pumayag ako pero sa isang kondisyon. Ano po ang kondisyon niyo? Na siya ang magmamana ng aking kakayanan na tinatanggihan nilang mag-ina noon. Pumayag ang apo ko basta pagalingin ko lang ang kanyang nobyo. Mahal talaga ni Elsa ang anak ko. Napakaswerte ng anak ko sa kanya. Sila talaga ang nakatadhana sa isa't isa. Nang lumabas ang inay at si Lola Maria, pumasok naman kami ni Elsa sa loob ng silid ni Kuya. Bumalik na sa dati ang kanyang itsura. Mahimbing pa rin siya natutulog. Nakiusap si Elsa kung pwede siya na lang muna ang magbabantay sa kapatid ko. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas na rin ako ng silid. Naabutan ko pa ang matandang manggagamot na nagpapaalam na. Nagpasalamat din ako sa kanya. Ay salamat naman, magaling na si Kuya Kurt. Ang girlfriend lang pala niyang magiging tulay para malaman natin ang tunay niyang sakit. Nasaan nga palang itay? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Naroon siya sa maliit na altar at nagdarasal. Hayaan na lang natin siya. Ngayon, tapos na ang problema natin. Gusto kong gumanti sa ginawa ni Kuya Bernie kay Kuya. Ganyan din ang nararamdaman ko kanina. Pero nakapag-isip-isip ako na walang buti ang paghihigante. Mabuti pang ipasa Diyos na lang natin ang lahat. Hindi biro ang nangyari kay Kuya. Muntik na siyang mawala sa atin ng dahil sa inggit ng isang tao. Naiintindihan kita, Iha. Pero mas mabuti pa rin nakalimutan na lang natin ang nangyari. Alam mo siguradong ganito rin ang sasabihin ng kuya mo. Sigurado po yun. Sobrang bait niya eh. Pero dapat sinasabihan pa rin si Kuya Bernie. Baka akala niya nagtagumpay na siya sa masama niyang balak. Hintayin na lang natin ang kuya mo. At siya magpapasya sa bagay na yan. Ay, mukhang gising na po siya. Narinig ko nag-uusap na sila ni Elsa. Hayaan na lang muna natin sila. Siguradong miss na nila ang isa't isa. Ilang linggo ba naman na tinikis ng kuya mo si Elsa eh. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako magluto sa kusina. 1 linggo pa bago pinayagan ng inay na bumalik sa talyar ang kapatid ko. Yun kasi ang bili ni Lola Maria. Na wag munang hayaang makisalamuha sa ibang tao. Dahil mahina pa ang katawan lupa nito. Saan ka pupunta, Kuya Kurt? May pupuntahan lang akong mahalagang tao. Sandali lang naman ako. Sasamahan na kita. Alam ko na pupuntahan mo si Kuya Bernie. Baka kung mapano ka pa. Maselan ka pa naman magbuntis. Hindi naman ako lalabas ng sasakyan mo. Gusto ko din kasing makita sa huling sandali ang lugar kung saan tayo lumaki. Sige na nga. Baka yun na rin ang huling pagkakataon na tutungtong ako sa lugar na yon. Sige, sakay na. Para maaga tayong makabalik.
Marami rin kasi akong gagawin sa talyer eh. Habang daan, marami kami na pag-usapan ni Kuya. Mga plano para sa hinaharap. Nakakatuwa lang isipin na lagi kami kasama na pamilya niya sa mga plano niya. Hindi namin namalayan narating na namin ang bahay ni na Kuya Bernie. Hindi na ako bumaba at binuksan ko na lang ang bintana. Kitang-kita ang matinding gulat sa mag-asawa na makita si Kuya. Kurt, anong ginagawa mo rito? Nagulat ka ba dahil magaling na ako? Bakit? Nagkasakit ka ba? Oo. Sakit na binigay mo. Akala mo ba hindi ko malalaman na ikaw ang nagpakulam sa akin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka na magkaila pa. Hindi naman ako nandito para maghiganti sa'yo. Bahala na ang karma na maningil sa'yo. Teka, Kurt. Huwag ka munang umalis. May sasabihin ka ba? Patawarin mo sana ako. Tama ka. Ako nga nagpakulam sa'yo. Dahil sa matinding inggit. Hindi ko sinasadya na madala sa nararamdaman ko. Tsaka sa sulsul ni Mama sa akin. Hindi namin pare-pareho matanggap na nalampasan nyo na kami. Sana may natutunan ka sa ginawa mong ito. Huwag mo nang gagawin ulit. Dahil baka sa susunod, sa mga anak mo na bumalik ang karma. Oo. Hindi ko na gagawin to. Umiiyak pa nang iwan namin si Kuya Bernie. Mukhang nagsisisi naman siya sa ginawa niya. Kinapa ako sa puso ko kung meron pa ba akong galit sa pinsan namin. Napagtanto kong awa na lang ang nararamdaman ko. Siguro dahil sa nakita kong kalagayan nila. Umuwi kami ni Kuya na magaan ng dibdib. Dahil pinili namin na magpatawad kesa pairalin ng galit sa puso. Hindi naman natutulog ang Diyos. Alam niya kung sino ang gumagawa ng masama sa kapwa. Wakas. Tuwang-tuwa ang mga magulang natin, Kuya, sa regalo mo sa anniversary nila.